Welcome back sa Panahon TV. Time check po muna tayo, 5:20 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, sa mga lalabas po ngayong araw, makinig po munang maigi sa advisory na inilabas ng Pag-asa. Nakataas po ang light to moderate with occasionally heavy rains warning. Dito po yan sa May Cambigin. Kasama rin po ang Misamis Oriental, Zamboanga, Sibugay. Ganon din po sa may Misamis Occidental at Cotabato. Inilabas po ito kaninang 4:55 ng umaga. Ang mga pag-ulan, posible po yung maranasan o magtatagal po yan ng 2 hanggang 3 oras. Kaya patuloy po dapat ang pagmumonitor sa lagay ng panahon. At kaugnay dyan, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada para sagutin ang ilang katanungan natin sa lagay ng panahon. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Jessie, at magandang umaga po sa ating mga tagapa-subaybay. Mr. Cada, ilang araw na pong umiiral sa bansa natin ito nga hangin mula sa silangan o yung tinatawag po natin na easterlies. At hanggang kailan po ba natin naaasahan ang pag-iral nito sa bansa? At kapag ba present po ito nga easterlies, ibig sabihin po ba niyan ay mataas ang posibilidad na walang bagyo o sama ng panahon na mabuo sa labas ng ating area of responsibility? Yes, Jessie, halos 3 araw nga umiral yung ating easterly wind o hangin galing sa silangan. Ito ay nagsimula noong Lunes at kahapon ng umaga, easterlies pa rin po tayo. Pero dahil nung hapon, halos bagyang umina ito at mas nag-dominate yung ating tinatawag na northeasterly surface wind flow o yung component ng amihan. Depende kasi ang lokasyon ng easterlies kung saan ito nakakaapekto. Kung halimbawa ang easterlies ay sa malaking bahagi ng ating bansa, talagang walang posibleng mabuong bagyo. Pero kung ang ating babasihan ay yung nasa labas ng PAR, may pagkakataon na kahit easterly wind at nandito naman sa labas ng PAR yung mga cloud cluster, posible pa rin mabuo ang bagyo galing sa low pressure area. So yan po, naintindihan na nga natin na kahit present ang easterlies o yung epekto nito sa bansa natin, posible pa rin yung pagkakaroon ng mga o yung pagkakabuo ng mga cloud sa labas ng ating area of responsibility at yan po ay maaari rin na ma-develop sa pagiging isang sama ng panahon. So sa ngayon po ay tingnan natin kung ano nga ba ang umiiral na hangin sa bansa natin. At Mr. Cada, ngayon po isa rin sa pinangangambahan ng mga kababayan natin ay ang epekto ng amihan sa kanilang pananim o yan po yung tinatawag natin na frostbite. So, last amihan season po, gaano po ba kababa yung temperatura na inabot, lalo na po dito sa Luzon? At posible rin po ba natin maabot yan ngayon namang amihan season ulit? Kung matatandaan po natin yung last amihan season, lalong-lalo na yung month ng January at February, na kung saan last amihan season, January ang pinakamalamig na temperatura na ating naitala. At i-compare natin yung mga Pag-asa Station at ito nga ay dito sa may malaking bahagi ng Northern Luzon, lalong-lalo na nga po sa Baguio City, nakapagtala tayo ng 8.1 degrees Celsius na pinakamalamig na temperatura at sa ibang bahagi naman ng Northern Luzon, halos pumapalo po sa pagitan ng 12 hanggang 14 degrees Celsius yung pinaka-minimum temperature. At kung i-compare natin dun sa mga normal temperature sa mga nasabing Pag-asa Station, talagang napakababa yung ating temperatura na naranasan noong January. So yan po mga kababayan, nakita nga natin nung last amihan season dito sa Baguio ay umabot po sa 8.1 degrees Celsius. At kung matatandaan nga po natin, nung nagdeklara ang Pag-asa ng onset ng amihan, ay sa pagpasok pa lamang po ng amihan ay nakapagtala ng Baguio ngayon taon naman ng 14.4 degrees Celsius. So asahan natin sa mga susunod na araw ay posible pang mas bumaba yung temperatura na nararanasan, lalo na po dito sa May Luzon. At Mr. Cada, ano naman po ba yung mga lowest temperatures na naitala sa Metro Manila last amihan season? At dito naman nga po sa Metro Manila, kung babasehan natin yung 3 station na halos ginagamit ng Pag-asa, ito yung sa Science Garden, sa Port Area at dito po sa may bahagi ng NAIA, almost 15.8 yung ating naitala dito sa Quezon City, samantalang sa Port Area 20 degrees Celsius. At sa may bahagi po ng Pasay, ito ay sa NAIA 18.8. Ibig sabihin yan talagang mababa at mas malamig na temperatura yung ating naranasan ng amihan season. At ngayong halos amihan season
ng 2014, 2015, lalong-lalo na po sa month ng January, patuloy nating babantayan kung lalamig pa talaga ang temperatura. Depende po rin kasi yan kung ano yung nagiging temperature ng winter season sa may area po ng Northern Hemisphere, lalong-lalo na po sa higher latitude countries. Kung matatandaan po natin, nagkaroon talaga ng cold surge last amihan season at ngayong January ng 2015. Yun po ang ating patuloy na babantayan kung mas lalamig pa ang ating temperatura dahil ngayon halos katapusan pa lang ng Oktubre at malayo pa talaga yung peak ng amihan season which is sa month ng January and February. Ulitin lamang po natin mga kababayan, ang peak season po ng amihan ay January and February. So yung data natin kanina, that's January 2014 at nai-record nga po dito sa Science Garden, ang nasa 15 degrees Celsius. So tingnan po natin no, kung sa darating na January ay malalagpasan ba natin itong temperatura na ito. At Mr. Kada, dahil malapit na rin po ang buwan ng November, ano po ba yung mga dominant weather system na asahan natin ay iral sa bansa at anong panahon po ang idudulot nito? Isama na rin natin dyan, no, ilang bagyo ba nga asahan natin na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ano po yung mga areas na posibleng maapektuhan nito? Dahil ilang araw na nga lamang po ay matatapos na ang buwan ng Oktubre at ine-expect po natin wala na tayong posibleng asahan pa o mabuo na low pressure area at na maging bagyo sa mga susunod na araw. At pagsapit nga po ng Nobyembre, halos may 2 hanggang 3 bagyo na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at yung mga dominant weather system na posibleng makaapekto sa ating bansa sa buwan ng November ay yung tinatawag nating tail end of a cold front. Nandyan pa rin po ang axis ng Intertropical Convergence Zone, lalong-lalo na po yan ay dito sa may bahagi ng Kabisayan at Mindanao at ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon. Sa ating naman pong halos climatological normal tracks o yung posibleng daanan ng bagyo pag November, ito po yung ating ine-expect. May pagkakataon talaga na magkocross o tatama sa kalupaan, dyan po ay sa area ng Kabisayaan at sa ilang bahagi ng Mindanao. At pag ang ating pong bagyo ay nandito naman nabuo na mas mataas ang kanyang lokasyon, nasa east na Luzon, posible po itong pumasok sa PAR at magre-recover din po at hindi tatama sa kalupaan. At narinig nga natin na meron tayong bagyo na inaasahan na posibleng makaapekto sa bansa natin. At ang average number po niyan ay nasa 2 hanggang 3. Kaya naman sa mga kababayan po natin, lalo na dyan sa may Visayas at Mindanao, importante po ang patuloy na pagmumonitor sa lagay ng panahon, lalo na nasa forecast track ng Pag-asa na kayo po yung posibleng daanan ng mga bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. At Mr. Kada, ngayong araw po ng Biyernes, no, meron po bang nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Kasalukuyan po, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa dahil nga halos hindi malakas ang ating northeast monsoon o yung tinatawag natin pagbugso ng hanging amihan. Ibig sabihin, ligtas pong pumalaot sa anumang baybayin ng dagat ang mga sasakyang pangdagat, malaki man o yung ordinaryong bangka na ginagamit ng ating mga mangingisda. Kaya naman po sa mga nagbabalak ng umuwi ng kanilang mga probinsya, nako pwede po yan dahil wala pong nakataas na gale warning mula sa Pag-asa. Ibig sabihin, ligtas po ang maglayag ngayong araw. At Mr. Kada, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano bang panahon ang aasahan natin sa mga susunod na oras base po sa nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Dahil pa rin po sa patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone, asahan po natin itong mga kaulapan sa ating satellite. Yan po yung halos magiging maulap ang kalangitan. Yan po ay sa malaking bahagi ng Mindanao, gayon din po sa Eastern Visayas. Ibig sabihin po niyan, may mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan na may kasamang pagkid at pagkulog ang inaasahan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, dahil sa pag-iral naman ng ating northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto sa extreme northern Luzon, halos ang lugar po o yung pong mga lalawigan ng Ilocos, ganyan din po ang rehiyon ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Dito po yan, halos mahinang pag-ulan lang po ang ating ine-expect. Samantala sa natitirang bahagi ng ating bansa, magkakaroon lamang po tayo ng mga partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Dito sa Metro Manila, medyo maaliwalas din po na panahon ang ating mararanasan at may mga posibleng mahina at panandali ang pag-amon lamang po tayong posibleng maranasan sa mga susunod na oras.
So ayan po mga kababayan, fair weather po tayo dito sa Metro Manila pero wag na lamang kalilimutan syempre ang pagdadala ng payong dahil may mga posibilidad pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog lalo na po mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Maraming salamat po Mr. Kada. At mga kababayan, breaking news po no, kapapasok lamang, naglabas po ang Pag-asa ng thunderstorm advisory dyan po sa may Bohol at partikular po maapektuhan ito ang Tubigon, Calape, ganoon din po ang San Isidro at Loon. Inilabas po ito kanina nga 5:10 ng umaga at asahan po natin na pag mayroong mga pagkidlat at pagkulog ay posible rin po ang biglaang buhos ng ulan. Kaya naman patuloy po dapat ang pagmamonitor sa lagay ng panahon. At mga kababayan, ilang araw na nga lang ba? 62 days na lang Pasko na. Kaya naman po sa mga ninong at ninang, nako, paghandaan po natin yan. Lalo na ito po yung inaabangan ng mga inaanak natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan pong mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Ugaliin po ang pagtutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather buddy Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Good morning and have a great day ahead. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.